Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Sama-sama po tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. Maraming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito na muli ay nagkatipon kami upang bigyang papuri at pasasalamat ka sa lahat ng iyong mga ginawa, Panginoon, magmula pa lamang kaninang umaga, tanghali at paging sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din po sa kagalakan, sa kalayaan na ikaw ay aming sasambahin sa Spirit of katotohanan. Salamat po, Panginoon. Kami po ay idinudulog ang aming mga sarili, Panginoon, sa lahat ng mga hindi kagandang pag-uugali na nakita mo sa amin, na napasakit namin ang iyong mga tenga, Panginoon, sa mga sa mga nabanggit, nasabi ang aming mga bibig nila. Kaya patawarin niyo nga po kami upang sa gabi po ito ay maging karapat-dapat kami sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Kahabagan niyo nga po kami ng inyong mga anak at patuloy na iyong pagpapatawad ay igawad niyo nga po sa amin. Kaya maraming salamat po sa walang kondisyong pag-ibig, pagmamahal na lagi niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po maging sa lahat po ng gagamitin niyo, Panginoon, sa pagpapaawit sa buhay ng aming pastor, Panginoon, na magigitara, and maging sa magpapaawit, itago niyo po sila sa inyong banal na likuran. Tanging sa iyo lamang maihandog ang kanilang inhandang mga awitin. Maging kami, Panginoon, nasasabay, sasayaw, Panginoon, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Maging sa magdadala rin po ng inyong ng magandang balita, banal na salita, Panginoon. Ayan, bless niyo po ang aming kapatid na mag-share, Panginoon, nawa ang kanyang mga inihandang mga salita mo ay maging pagpapala po sa aming mga makakanin. Sa lahat pa, Panginoon, ng tutungtong dito sa pulpito, maging sa maglilid po ng prayer request, yan, kilala mo po siya, Panginoon, yung mga inihanda niyang pananalangin. Lord, inyo rin pong pangunahan siya. Ang inyo lamang pong banal na spirito ang siyang maging malayang kumilos sa pulpitong ito, pababa sa kongregasyon, Panginoon, maging sa loob at labas ng bahay panambahan nito, Panginoon. Lord, salamat dahil ang inyong banal na dugo ang siyang laging nagpoprotekta sa amin, sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pinupuntahan, Panginoon. Tanging ang inyong paggabay, proteksyon. Lord, kaya kami nandito, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat pa ng gagawin mo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo na at gagawin pa sa gabi nito. Tanging ang kapurihan mo lamang, kadakilaan siyang aming maitaas, at angkin po namin ang tagumpay sa naiisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan, minsan po, bigyan po natin ng mapuring palakpak ang ating Panginoon Yesus sa gabi na ito. Amen. And sabi po sa kanyang salita sa awit 135 verse 2, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. And verse 3, dakila Yahweh, karapat-dapat na ikay purihin, kadakilaan ay tunay na mahirap namin magawain. Amen. At tunay na sa bawat araw is hindi tayo magsasawang magbigay papuri at magbigay ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa Kanya lamang tayo kumuha ng lakas, sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan at ang kapayapaan na inaasahan natin ay tanging sa ating Panginoon Diyos. Na kaya sa gabi na to, magbigay tayo ng papuri ng ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos.
ngunit ang biyaya mo ay sapat kailanman. Marapot ang lapit ay papurihan. Mga pagsubok at kabiguan, ngunit ang biyaya mo ay sapat kailanman. Marapot ang lapit ay papurihan. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ang tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ang puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang. Kaya't ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ang tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ang puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ang tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ang puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ang tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang ibigin ang puso ko. Ikaw lang, O Diyos, ang mahayag sa buhay ko. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos namin, Ikaw lang.
Purihin ka, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Tanging ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang iibigin namin, Panginoon Diyos. Ikaw ang mahayag sa buhay namin, Panginoon Diyos. Tanging ikaw lamang ang aming Ama. Maghari ka, Panginoon Diyos, sa aming mga puso't isipan. Purihin ka. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong habag, Panginoon Diyos, na patuloy namin nararanasan. Salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo, Panginoon, ng katagumpayan. Maraming hadlang, Panginoon, upang ikaw ay papurihan. Pero, Panginoon Diyos, wala ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na higit sa lahat. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa oras na ito, ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon Diyos. Dahil karapat-dapat ka lamang, Panginoon Diyos, na bigyan ng aming mga pag-awit, ng aming pagpupuri, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo, Panginoon Diyos, sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na aming pinangahawakan, Panginoon Diyos. Salamat sa buhay na meron kami. Patuloy na maging kagamit-gamit ito, Panginoon Diyos, para sa iyong kapurihan, para sa ikatataas ng iyong pangalan, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong banal na presensya sa gabi na ito, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon Diyos, ang aming mga inabot ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patuloy na ang bawat isa ay naging pagpapala, Panginoon Diyos, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong presensya sa gabi na ito. Tunay nga, Panginoon Diyos, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasalamat, ang aming pagpakita sa nangtanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. God be magnified sa Lord. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po sa gabi nito ay matatagpuan po natin sa Lucas 18 verse 1. Yan. Tayo po tayo para po sa pagbabasa ng ating banal na salita. Babasahin po natin. Nasusulat po sa Lucas 18 verse 1. Sinasa ni Jesus ang isang kaninaga upang iutos sa kanila na dapat silang manalangin natin at huwag ang pinawa. Purihin po ang ating salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. At ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami, Panginoon, ay sama-sama na mag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy nga po, O Diyos, na sabahan po kami, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso kaisipan at hayaan pang dumaloy ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa aming po pag-aaral, patuloy nga po, O Diyos, na bigyan mo po ako ng kanunungan na nagmamula sa iyo upang maihatid ko, O Diyos, ang iyong kapahayagan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samit dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Ang kapangyarihan ng panalangin. Ay mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tungkulin. Ayan, sabi po ni Google sa ritual. Tumutukoy po ito sa isang serye ng mga nakatakdang kilos panalangin o seremonya na ginagawa ng mayroong simbolikong kahulugan. Halimbawa na po dito ay yung pag-aalay, yung pang-spiritual na paggagamot. Ito ay isang banal na
pag-uusap. Ang panalangin daw po ay isang banal na pag-uusap sa ating lumikha. Ito ang ating lifeline. Yan. Ito po yung ating gabay. Ang ating direktang komunikasyon kay God. Yan po ba? Sa pamagitan ng panalangin, tayo po ay makikipag-usap sa ating Panginoon. Pinakita ni Jesus sa pamagitan ng kanyang halimbawa at pagtuturo ang kahalagahan ng panalangin. Sa panalangin tayo nakakonekta sa Ama sa pamamagitan ng anak at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi po ba maging ang maalagad niya, tinuruan niyang manalangin ay mababasa po natin yun sa Mateo 6 verse 9 to 13, yung ama namin po. Kapag tayo nanalangin, hindi lang natin hinihingi yung ating mga pangangailangan, di ba? Tayo ay nakikilahok sa isang mas malalim na bagay. Ang panalangin ay isang paraan ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan, ng pagpapasalamat sa kanyang katapatan, at ng paggawa ng mga kahiligan para sa ating sarili at sa iba. Sa kulangan ng panalangin ng bawat aspeto ng ating buhay, mula sa pinakamaliit na kahilingan hanggang sa pinakamalalim na pagsamba. Ayan, reflect po tayo sa apat na mahalagang aspeto ng panalangin. Ayan po yung pagpaparangal. Di po ba sa umpisa po ng ating panalangin, ano po yung pagpupuri natin sa Panginoon, yung pagtaas po natin sa dakilang pangalan niya, yun po yung sa umpisa po ng ating panalangin. Sabi po kapag tayo lumapit sa Diyos, nagsisimula tayo sa pagsamba. Inaamin natin kung sino siya, ang lumikha, ang tagapagligtas, at ang isa na umaawag sa lahat ng bagay. Yan, sabi po sa awit 95 verse 6. Yan po, basahin niyo na lamang po. Yan. Pangalawa po, yung pagpapahayag ng kasalanan. Ang panalangin ay isang pagkakataon upang suriin ang ating mga puso. Ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi dahil hindi alam ng Diyos sa mga ito, kundi dahil nais niya sa malinis na puso sa kanyang harapan. Yan. Awit 32 verse 5. Ayan, basahin po natin. Ano basa na po ba? Yan, maging sa unang buwan. Yan. Unang yan. Wanay na din po yung sabi po sa unang buwan. 1.9, sabi po dito. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ayun po yung pangalawa na nakapalagod sa ating panalangin. Yung kapahayagan po ng ating kasalanan. Pangatlo po, yung pagpapasalamat. Ayan po. Filipos 4:6. Ayan. Tinawag tayo magpasalamat na kinikilala ang lahat ng ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Siya ay tapat at kailangan natin itong ipahayag. Ayan po. Maliit o malaking bagay, ibalik po natin yung pasasalamat sa ating Panginoon. Pagsusumama yung pangapat po. Yan. Ito ang bahagi ng panalangin kung saan ipinapahayag natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Siya ay isang mapagmahal na Ama na nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan at nais niya na tayo ay pinili sa Kanya nang may pananampalataya. Ayan, magbabasa naman po natin sa mga gawa. Verse 12. Talatang 12, verse 5. Sa lahat ng ito, tayo nanalangin sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yan, magbasa naman po
13. At saka po sa episode 6:18. Ang panalangin ay hindi lamang po sa aking sinasabi. Ito ay tungkol sa puso, sa likod ng panalangin, at ang relasyon ng binubuo natin sa ating Ama. Ngayon, sagutin natin ang ilang mahalagang tanong tungkol sa panalangin. Yan, saan daw po tayo dapat manalangin? Sinasabi po ng Biblia na ang panalangin ay maaaring gawin sa maraming lugar. Una daw po sa pribadong lugar. Ayan. Isang mabuting bagay po na meron na po tayong prayer room. Yan. Doon, nakakapanalangin tayo, nakakausap natin yung Diyos. Nakakapanalangin tayo ng bandog, yung puso sa puso. Dati, kapag ako ay wala pang prayer, kapag po ako ay naka-schedule sa open prayer, sa CR po ako ako nagdadasal para po hindi ako ng paggabay, yung kalulungan para po bago ako mag-open prayer. Yan. Salamat po sa prayer room na talagang isang mabuting bagay na nagagamit natin. At tayo, ilan lang yata yung mga simbahan na meron. Kaya mapalad tayo na nagkaroon tayo ng prayer. At sa bawat linggo ng pananambahan, talaga namang nauuna yung opening prayer. Doon na nananalangin. Nauuna yung mag-opening prayer. Susunod na yung mga kapatid na just survey. Salamat po sa prayer sa atin na pinagkaisa natin na magkaroon tayo ng prayer room. Pangalawa po, ayun, panalangin ng pamilya. Yan. Ginagawa sa tahanan kung saan nagtitipon tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay upang magdasal ng magkakasama. Yan. Awit 26 verse 12. Yan. Natutuwa naman ako lagi po patotoo nila, Pastor, Ate Loren, pag-isip pa lamang po nila sa umaga, talagang nagdadasal na silang dalawa. Yun. Tunay nga na kumikilos sa kanila yung aming Panginoon. Natutuwa din ako kasi yung ako si Asher, pag-aalmusal na yun sa umaga, kakain siya. Anong gagawin mo? Sabihin ko sa kanya, mag-pray. Mag-pray naman siya. Lord, thank you for the food. Ayun, sasabihin niya. Kahit yung maisip panalangin, alam niya na pinapasalamatan niya yung pagkain na nasa harapan niya. Bagamat na yun lang, thank you for the food. Amen. Amen naman. Nakakatuwa. Pero kasi, pagka hindi ko maano sa kanya yung install pa yung susunod na yun. Yun ang pinapalagay ko na po. Hindi siya masyado kasing mag-ano sa Tagalog. Pero at least, balik pa lang siya, paano na siya mag-pray. Salamat din sa CPF. Ayan, yung mga bata tinuturuan nila, natututo na rin manalangin. Kumbaga, yun yung bata pa lang sila, lalo na yung dapat magpasalamat sila sa Panginoon. Yan. Pangatlo po, yan, sa panalangin ng publiko. Panalangin sa publiko ay inaalay sa kongregasyon. Ayan, dito po sa atin. Ay nagkakaroon po tayo ng prayer. Yan. Kung saan tayo nagkakaisa bilang katawan ni Kristo upang maghanap ng Diyos ng magkakasama. Yan. Lucas 18 verse 10 po. Ayan. Kailan tayo dapat manalangin? Yan. Ang sagot ay simple pala.
Tinuro sa akin ni Jesus na magdasal na walang tigil. Dapat tayong manalangin sa umaga, sa gabi, at sa buong araw, sa bawat sitwasyon, mabuti o masama. Lucas 18 verse 1 at magbasa din po natin yung sa unang Thessalonica 5:17. Yan, sinulat ni David sa na siya nanalangin sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Ayun po, magbabasa naman po natin sa awit 5 verse 3, awit 86 verse 3. Ang panalangin ay hindi nakatali sa oras. Ito ay isang patuloy na pagkonekta sa Diyos. Ayan, maging po natin si David na umaga, tanghali, hapon, nagdarasal. Pinapakita niya lang na talagang sa Diyos siya umaasa, sa Diyos siya nananaan. Galing mo kadalas manalangin si Propeta Daniel, ayun po. Nananalangin siya ng 3 beses sa isang araw. Yan, naglalala po siya ng partikular na oras upang hanapin ang Panginoon. Pinapakita sa akin ang regular na pattern na ito ang kahalagaan ng paggawa ng panalangin na isang prioridad sa ating buhay. Ayan po. Ano ang dapat natin panalangin? Sa panalangin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Itinuro sa akin ni Jesus na magdasal para dumating ang kaharian ng Diyos at para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ayan, mababasa po natin yung sa Matthew 6:9-13. Ayan, dapat tayong manalangin para sa pagpapagaling, karunungan, patnubay, kapatawaran para sa iba. Ayan, sa Santiago 5:13 verse 16, sa unang Timothy 2:14. Dapat tayong mamamitan para sa ating mga pinuno ng iglesia at ang mundo. Ayan po. Meron lang po tayong everyday na pinapanalangin po ba? Magmula linggo hanggang, Lunes hanggang linggo. Meron po tayong mga prayer items na bawat araw pinapanalangin natin. Kaya napakapalad po natin yung iglesia dahil andun yung mataas na papulit pagsimba natin sa aming Panginoon. Paano tayo dapat manalangin? Yan, sinasabi ng Biblia na manalangin tayo ng may pananampalataya, naniniwala na naririnig, at sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Kailangan natin magpatawad sa iba bago tayo lumapit sa Diyos sa panalangin. At kailangan natin manalangin ayon sa kanyang kalooban. Ayan, Roma 8:27 at Marcos 11:25. Ayan, sinasagot ng Diyos ang mga panalangin na ayon sa kanyang layunin at kailangan malinis ang ating mga puso kapag tayo lumapit sa Kanya. Matthew 26 verse 39 at doon po sa Santiago 1 verse 6-7. Magbasa po natin ang panalangin ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang relasyon. Saluhin ka ng San Sinuko. Ayan, ang nakaraan ko po, ang tinalakay po namin yung patungkol po sa panalangin, ano po ba yung kung ano po ba yung makakabuti para po sa aming idudulog ng panalangin. Ayun nga po, kailangan po yung idudulog natin panalangin ay yung hindi po makasariling panalangin dahil hindi po yung tutuloy na Panginoon. At kung mananalangin tayo, gamitin po ito para po sa karangalan ng Diyos at sa kabutihan ng iba. At patuloy po na magpasaka po tayo sa banal na Espiritu. Yan. Ngayon, kailangan natin maunawaan na may bagay na maaaring magdangan ng ating mga panalangin. Ang duda, hindi pagpapatawad, pagiging makasarili, at mga kasalanang ugali ay maaaring maghadlang sa ating komunikasyon sa Diyos. Ayan. Kaya patuloy po tayo magpalinis bago po tayo lumulog sa Kanya. Yan, magbasa po natin sa Santiago 1 verse 6-7 at sa Marcos 11:25. Kailangan natin siya sa atin ng ating mga puso at tiyakin na tayo ay lumapit sa Diyos
na may malinis na kamay at puso tagisay. Yun po. Yan po, conclusion po tayo. Yan sabi sa conclusion. Mga kaibigan, sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin sa kanyang perfectong oras at ayon sa kanyang kalooban. Minsan, siya ay nagsasabi ng oo, minsan hindi, at minsan naghintay. Kahit na hindi natin agad makita ang sagot, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay gumagawa. Ang kanyang mga sagot ay lagi para sa ating kabutihan. Kahit na hindi natin ikaw lubos na nauunawaan. Ayan, huwag po tayong mainit kapag ang ating panalangin ay hindi pinagkakaroon ng Panginoon agad-agad. Dahil may reason siya kung ano yung bakit. Sabi nga, may pagkakaroon na to? Oo. Kung hindi, hindi. Kung minsan, pinaghihintay talaga tayo. Doon din na tumabas ko yung haba ng pasensya natin na dapat naman talaga na maghintay tayo sa katubunan ng ating Panginoon. Dahil the best yung bibigay ng Diyos sa atin. Kaya magdasal na walang tigil. Hayaan ang panalangin ay magpatuloy na bahagi ng iyong buhay. At sa lahat ng bagay, magpasalamat kahit ang sagot ay hindi. Kung ano ang inaasahan mo, dahil ang Diyos ay nakakaalam ng pinakamatinang. Magtiwala ka sa Kanya. Hanapin siya at hayaan ang panalangin ay maging makapangyarihan. Kasangkapan sa iyong buhay. Ayan, tapat ang Diyos. Magdasal tayo. Diba? God is good. All the time. All the time. God is good. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ito tayo po manalangin. Diyos, salamat po sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalala kayo sa amin patungkol sa panalangin. Patuloy ako, O Diyos, na dalangin po namin, bigyan po kami ng tamang puso at isipan upang matulog po namin sa iyo ang para lang sa kaluwan natin. Patuloy ako, O Diyos, na alam po namin na ibibigay mo the best na panalangin na tugon para po sa aming panalangin. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat po sa salita ng Panginoon na narinig po natin sa gabi ito. Nawa ay maging kalakasan po ito ng ating buhay spiritual at maging sa huwag tayong makalimot na laging manalangin. Ayan. Dahil panalangin, tutulong po tayo sa ating mga panalangin. Yan. Nais po basahin sa inyo ang Hebrew 4:16. Yan. Sabi po dito, kaya huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yan. Sa gabi po ito, yan na naman po yung ating mga kahilingan. Yan. Huwag tayong magatubiling lumapit sa ating Panginoon dahil sabi nga niya, siya ay tutulong sa atin. Yan. Lumapit tayo sa Kanya upang makamtan po natin ang mga pagpapala ng Panginoon sa ating mga itutulog sa gabi nito. Yan po sa gabi po ito, maghanap po tayo ng mga partner. Yan yung mga hindi naman po natin na nakapartner. Ayan, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, sa makapangalan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyo sa katagumpayan, Panginoon, ng aming mga pananalangin. Salamat po, alam po namin, Panginoon, na sa bawat tinulog namin sa iyo ay nakalaan na, nakahanda ng Panginoon, ang katugunan sa lahat ng aming mga ipinanalangin sa gabi nito. Salamat, Panginoon, at patuloy nga po, Panginoon, at tinatas po namin sa iyo ang Body of Christ. Lord, mula dito
buhay ng bawat isa, sa mga tao pa, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Maabot po ng bawat isa, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong mga salita sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, at ganoon din po, Panginoon, sa bawat mga iglesia, Panginoon, patuloy nga po na bigisin po sila ng iyong pag-ibig, maging sa mga lingkod mo, Panginoon, patuloy nga na nandun, Panginoon, ang bawat mga salita mo na kanilang pinapagag, patuloy nga po, Panginoon, na ikaw magbigay sa kanila ng higit na karunungan. Salamat po sa kanilang mga buhay, maging Panginoon, sa mga kapastoral na ginagamit niyo sa iglesia nito, sa buhay, Panginoon, ni Pastor Dan, Pastor Ramon, Pastor Erwin, Panginoon, maging sa buhay ni Pastor Rodel. Salamat po sa buhay ng mga kapastoral na ito na walang sawa, Panginoon, na kami ay makatiran ng iyong banal na salita. Kaya dalangin po namin sa kanilang mga buhay na patuloy nga po, Panginoon, na maranasan po nila lagi, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, karunungan, Panginoon, maging Lord ang mga pag-iingat niyo sa kanila sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat iglesia, Panginoon, na kanila po pinaglilingkuran, Lord God, na binabahagi na ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, nalala po namin si Pastor Rodel. Lord, dalangin po namin sa kanyang buhay, na patuloy nga po, Panginoon, na maranasan niyo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord. Dalangin po namin sa kanyang buhay, Panginoon, ang lingkod mo na ito, Panginoon, na lagi po niyang maranasan, Panginoon, ang iyong mga pagpapala sa kanyang buhay. Lalo tigit, Panginoon, ang kanyang pisikal na katawan, na ginagamit niya po ito, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran, Lord, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus, ipuin mo po siya mula unan hanggang talakbakan, Panginoon, na maranasan po niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa gabi ito na alam po namin ang lahat ng nilapit namin sa iyo, Panginoon, ay ito na ay may katagumpayan na nagmumula sa iyo. Salamat, at sa gabi po ito, patuloy na rin po na anuman po yung mga pagpapala ay pinagkaroon niyo po sa amin. Sa gabi nito ay kami po makapagbalik, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, para sa iyo, upang magamit po ito sa iyong bahay sa bahay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa gabi nito. Maraming salamat po sa iyo po namin pinabalik ang matamis na papuring pasasalamat sa tanging makapangalang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yes, po, tayo po na kaya umayaw at tayo po ito pang makasapo sa ating pong Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong naranasan po, Panginoon, ngayong gabi po na ito sa aming pong pagpupuri, pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na patuloy po nga nilulugog sa aming pong kalagandaan. Maging sa pakikinig din po namin ang iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at patuloy na nawa tuloy mo ito sa aming mga puso, isipan, Panginoon, maging buhay po namin, Panginoon, patuloy na pananalangin, patuloy na tumulog sa iyo po, Panginoon, magkaroon po kami ng oras po, Panginoon, upang kami po ay lagi nakakakonekta po, Panginoon, para po sa iyo. Salamat po, Panginoon, at salamat din po sa katagumpayan po, Panginoon, ng lahat ng aming po dinulog sa ito sa aming po pananalangin. Maging tuman po ay yung aming po mga prayer request, maging yung aming po mga prayer item ay dinulog sa inyo. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang siyang tutugon po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga idinulog sa inyo. Sa inyong kalooban po, Panginoon, alam po namin na meron po katagumpayan po, Panginoon, sa lahat ng aming po dinulog sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na Brenda po, Panginoon, na nagdiwang ng kanyang pagkakaroon kahapon sa buhay nito ni Pastor Raul. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy pong ginagamit upang ikaw po ay ganda pong paglingkuran. Dalangin po namin na patuloy po silang biyayaan pa ng marami pang taon po, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Maging sa amin po basamatang pag-iwahiwalay, dalangin po namin na patuloy mo kami samahan. Ingatan po, Panginoon, pagkalooban po, Panginoon, ang patuloy na tagumpay po, Panginoon, sa araw po na ito.
At ikaw po ang siyang patuloy po namin bibigyan po ng kapurihan sa lahat ng aming po mga ginagawa. Ingatan niyo po yung bawat isa na uwi sa kanilang mga tahanan at din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanilang po mga puso. Salamat po Panginoon sa aming po pagsasabi-sabuhan. Ngayong gabi po na ito, patuloy Lord, linisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan. Balik niyo po ito ng maraming beses po Panginoon sa mga taong nagsipaganda po ito. Salamat po Panginoon. At patuloy na ikaw po ang siya aming pupurihin, sasampahin po Panginoon sa aming po mga tulong. Ang gabi nawa, ang bawat isa yung mga biyaya at pumapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama ang pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos Anak at pagsama sa Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.